Tingnan ninyo, meron akong nakita dito mga kababayan na tila ang sisisihin na naman sa Cebu ay si Duterte. Ha? Itong si Auntie Claire, itong inilagay para i-troll ang mga Duterte, tila sinisisi na naman ng mga Duterte. Hayop din eh. Ang lala. Oh, ito ha. Dismayado naman ang gobernador ng Cebu sa kung paano sila binaha ng bagyong Tino. Ay, sorry, not that one. This one. Sinisisi ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang mga substandard na flood control project, kaya binaha ang kanilang probinsya. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ipinag-utos ng imbestigahan ang mga naturang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Su. Substandard flood control project ang sinisisi ni Cebu Governor Pam Baricuatro, kaya nararanasan ngayon ang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng lalawigan. Kung tutuusin, 26.6 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga flood control project sa Cebu, pero hindi nito napigilan ang malawakang pagbaha. Ayon sa gobernadora, dapat managot ang may pakana sa mga substandard na proyekto. I think substandard yung mga flood control projects in that area. Hindi ganito yung Ted, never in the history. By far, this is the worst, flash flood caused by a typhoon that ever happened in the history of Cebu. Ito yung pinakagrabe. Actually, Ted, mas grabe pa tong Tino kaysa Odette. Kasi yung Odette, it was the wind. Itong Tino, flash flood. Ayon naman sa UP Resilience Institute, halo-halo ang dahilan sa pagbaha sa Cebu. Una ay may mga lugar raw talaga na nasa floodplain. Ibig sabihin niyan ay posible talaga silang daanan o daluyan ng tubig mula sa mga ilog. Base doon sa mga nakikita ko, yung mga binaha ng mga subdivision, doon sa Azalea, doon sa Del Rio, doon sa Mandaue, sa Liloan, Talisay. Lahat ng mga nakikita ko doon, karamihan or most of them ay nandun sa floodplains na natukoy na yan ng mga lugar na bahain. So, ibig sabihin nun, dapat na-evacuate sila kasi may mga mapa naman na sinasabi na hazardous yung area sa baha. Isa ring dahilan ang rapid urbanization o biglang pagdami ng mga kabahayan sa mga munisipalidad. Posibleng nakaapekto rin daw ang pagmimina na nagresulta sa pagkalbo ng mga kabundukan na sanay sasalo sa tubig ulan. Sa datos ng Malacanang, 343 flood control projects ang ginawa sa Cebu sa ilalim ng Duterte administration, habang may 168 flood control projects naman sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw masilip ang mga ito. Pinaiimbestigahan na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Nakita ninyo? Nakita ninyo? Ulitin natin! Pagdami ng mga kabahayan sa mga munisipalidad. Posibleng nakaapekto rin daw ang pagmimina na nagresulta sa pagkalbo ng mga kabundukan na sanay sasalo sa tubig ulan. Sa datos ng Malacanang, 343 flood control. 343. Datos ng Malacanang. Sarili nilang datos. Meron silang sarili. Ang bilis. Puta, yung Ilocos Norte na tinatanong ni Chavit Singson hanggang ngayon, wala. Eto, meron kagad sila. Ano meron? Projects ang ginawa sa Cebu sa ilalim ng Duterte administration, habang may 168 flood control projects. Tanginang, ang galing. Yan ang sabi ko nga sa inyo. Yan ang tawag sa kasinungalingan. Ang kasinungalingan, para hindi halata, meron munang katotohanan kapiraso, tapos the rest kasinungalingan. So dito, sinasabi nila, nung panahon daw ni Marcos, may 100 plus. Nung panahon ni Duterte, may 300 plus. Pero ending nito, sino may kasalanan? Sigurado na naman yan. Ang ending nito, Duterte na naman. Naman sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw masilip ang mga ito. Pinaiimbestigahan na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun na. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Pinaiimbestigahan. Pinaiimbestigahan na. Tingnan nyo, ang resulta nito, eventually, Duterte na.
Nananawagan naman ang palasyo sa gobernadora para tumulong sa investigasyon. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Nagbabalita mula sa front. Nakita nyo na mga kababayan, ang lupit ano? May kasalanan na naman mga Duterte. Hayop talaga. Alam mo yon, si Pangulong Duterte noon, kabilin-bilinan niya noon, pagpasok niya sa gobyerno, forget about the past government. Huwag niyo sisihin na yung nakaraang gobyerno. Ang sabi niya is, tayo nang namumuno ngayon. So dapat solusyonan. Hindi yung ito, halatang-halata yung twist Di ba? Na parang, sandali. Hindi usapan dito yung una-una, questionable yung mga data. Di ba? Sino nagsabi niyan? Di ba? Malacanang, maniniwala ka dyan. Laging fake news yan. Sobrang fake news yan Araw-araw nagpe-fake news yan. So hindi ka maniniwala dyan sa tao na yan. Pero sabihin na natin, let's assume, totoo yan. Kayo na nakaupo. Bakit nyo hinayaan yung quote-unquote 100 plus ninyo? Di sana kung may kasalanan talaga, assuming na totoo yan sinasabi mo pero malabo talaga. Assuming na natin meron. Di sana nung nalaman ninyo na ay ang daming hindi ginawa nun, di gawin na natin ngayon, ayusin na natin. Hindi nyo pa rin ginawa. So ibig sabihin, talagang merong katiwaliang nangyari ngayon. 'Di ba? Malala. At saka isipin nyo, eto na lang simpleng-simple. Bakit dati hindi naman ganyan katindi ang bahadyaan? Bakit ngayon ganyan katindi? Sabihin na natin again, totoo yung mga data mo. Bakit hindi nagbabaha ng ganyang katindi? Ibig sabihin, yung mga ghost tuloy, yung mga flood control project noon, maayos. Yung flood control project ngayon, ghost project. Di ba? Wag na tayo magpaikot-ikot. That's the reality of life. Merong ganun talagang eksena. Palusot ninyo, halatang-halata sus. Di ba? Anyway, talaga namang syempre, yan po ang kanilang packaging. Pero dito ka magtataka. Eto, matinding pagtataka ito. Matindi. Mantakin mo sa lahat po nangyari dito sa Cebu. Kailan lang dumalaw ang presidente? Ngayon is after 2 days or 1 day. Sabihin na natin 1 day. Pero merong hindi dumadalaw at malang hindi tumutulong. Sino yun? Ito. Yan. EDCA sites to be used for disaster relief. Diba? Yung EDCA na yan, supposedly para daw yaan sa disaster. Bakit hindi ata natin nararamdaman? Kasi yan na sinabi nila nun tutulong tong, ito. Baka sabihin ninyo nagsisinungaling ako, may news niyan. We have the EDCA sites. I thought these EDCA sites are there to help us in times of need, during natural disasters. Nasaan na yung ating friends, partners, and allies? Wala. Dr. Michael Batu. Wala yan, sir. Ikaw naman. Pareho pa kami ng damit, Nag-usap tayo? Hindi, Amerikaning kanya. Na lagi nilang sinasabi. And again, these friends, partners, and allies, it's just a motherhood statement, unfortunately, from the Americans. Hindi sila pwedeng asahan sa mga ganitong panahon. Look at what's going on. Diba? May lindol, bumagyo. Nasaan na yung mga EDCA sites na? We are just being used by the military-industrial complex ng Estados Unidos para magkaroon ng demand dun sa mga weapons at armas na pinoproduce nila. Hindi, baka naman pinagbabaril nila yung puno. Hindi, alam niyo mga kababayan, ito yung nakakalimutan ata ng
na supposedly yung EDSA sites na yan o yung EDCA supposedly yung mga training na yan yung gagamitin daw sa pagtulong, di ba? Sa mga disaster. Pero naramdaman nyo po ba? Yung mga EDCA na yan, naramdaman nyo po ba? Parang hindi, di ba? Ewan ko sa inyo. Pero tila hindi ko nararamdaman yan. They are creating this idea na makakaroon ng digmaan, na merong threat, para may bumili ng mga armas. Yan. Yun yung nakikita ko dyan, ano? Pero in terms of really genuinely helping us in times of need, I don't think so. Kung maalala nyo lang nung COVID, sinong bansa ang unang tumulong sa atin? Yan. It was China. China was one of the first countries that helped us. The United States, their help came a little bit later. Pro-China ka? Yan naman sasabihin nila, pro-China ka? Ayaw nilang harapin yung katotohanan na tayo, kaibigan lang tayo ng Amerika pagka kailangan nila tayo. That's the truth. Sabi ko nga, hirap na hirap Subukan ninyo mag-apply ng visa sa Amerika at sa China. Kung saan ka mas pahihirapan. Di ba? Pero brother tayo ng Amerika, ha? Dito tayo po sa naging gawi nitong si President Bongbong Marcos Jr. doon po sa APEC, no? Naging sentro din ito ng diskusyon sa social media yung kanyang pakikipagkamay kay President Xi Jinping. Ano ang nakikita mo rito, Doc? Considering bago pa ang APEC, halos magkasunod kasi ito nagkaroon po ng ASEAN meeting or conference dyan po sa Malaysia, kung saan talagang binanatan, no? Though hindi binanggit ang pangalan ng bansa, pero sa harap ni President Trump at ibang Chinese officials, ang pinatutungkulan doon ay itong China nga. Tapos doon, abay sumingit ng pakikipagkamay na kesyo para di daw ma-offend si President Xi Jinping. Nakita natin ito sa mga videos na kumakalat ngayon sa social media na nabigla. Pati yung foreign minister ata, no? Nung lumapit at nakipagkamay. Ano nakikita mo dito po, Doc? Maganda siguro, Admar, kung maipakita natin sa screen, kung meron sana kayong stock footage nun, no? Yung brief 10-second interaction ni Pangulong Marcos Jr. at ni Chinese President Xi Jinping. Kung wala, okay lang. Pero describe natin yung nangyari. So, last day ng APEC yon, and then ini-hand over na kay Xi Jinping kasi sila yung chair, no? Susunod. Nangyari, yan, nilapitan ni Marcos Jr. If you look closely at the Foreign Minister Wang Yi at the background, you see yung itsura ni Wang Yi, no? He looked very concerned. Kasi para bang, ano ito? What is going on? Kasi alam mo, Admar, sa mga international summit, no, sa mga conferences, lalo-lalo na yung mga involving world leaders, yung mga interactions amongst the world leaders, bagamat wala naman nagbabawal, no, na lumapit sila sa isa't isa, kinakailangan niyang choreograph at mayroong protocol na sinusunod. May mga protocol officers yan. So halimbawa, kung kakamayan mo yung leader ng isang bansa, dapat yan, kino-coordinate yan beforehand. No? So, ibig sabihin, tinan mo among dyan sa interaction na yan, walang iba nakipagkamay na world leader kay Xi Jinping, si Marcos Jr. lang. And if you were to carefully analyze what happened there, ang daming sinabi, kung tinanong si Marcos Jr., ano po ba sinabi yun sa kanya? Ang dami niyang sinabi, no, na sinabi daw ni Xi Jinping, na may sinagot siya, pero 10 seconds lang yung encounter na yun I don't believe that yung mga sinabi ni Marcos Jr. at sinabi daw ni Xi Jinping would have lasted that long na 10 seconds. And also considering... Hindi, gusto lang niya talaga kasi ng pa-picture. Alam mo naman yan si Marcos, bahilig yan sa sa, alam mo yun, pa-cute baga. Pa-picture lang yan, huwag kayo nagpaniwala dyan. Kasi kesyo marami daw siyang sinabi, ganyan-ganyan. Na kailangan din ng interpreter ni President Xi. So, I don't believe that everything na sinabi ni Marcos Jr. yun yung sinabi within that 10-second period. Setting that aside, optics matter a lot sa ganitong klaseng interactions. Bakit? Well, look at the context. If we look back, the Philippines government has been demonizing China for a long time.
China has become the villain. No, the Philippine media as well has demonized the Chinese. So, dinidemonize nila yung gobyerno ng China and by extension, the Chinese people. Kaya nga halos wala na tayong turista galing China because of that demonization. So, and then here comes Marcos Jr. reaching out, his hand to shake hands with Xi Jinping. Tingnan nyo ha, sino yung lumapit at sino yung nilapitan? Si Xi Jinping, hindi siyang lumapit. Hindi siya nag-initiate ng contact. It was Marcos Jr. who initiated contact, and that matters a lot. Parang ganito yan eh. Kung sino yung lumapit, ay siya yung may pangangailangan. China does not need us more than us needing China. Ibig sabihin, mas kailangan natin ng China kaysa ang China ay kailangan tayo. So yun yung pinapakitang messaging nito, no? I mean, although Marcos Jr. said that, kasi tinanong siya ng mga reporters eh. Ang sabi niya, parang masyado naman kayong, parang he brushed it off saying na, masyado niyo naman binibigyan ng interpretasyon yung interaction. I mean, although he sees it that way, but from the point of view of optics, and signals, iba yung pinapakitang signal nito na merong pangangailangan ng Pilipinas sa China. No? Yun yung sinesend na signal. Kaya, alam nyo mga kababayan, sa mga ganitong klaseng conferences, involving world leaders, what matters a lot is the optics yung galawan nila, binabantayan yan. Kaya nga may protocol, may protocol na sinusunod. And hindi lang yun, I mean, Marcos Jr. could have organized, a far more longer interaction with the Chinese leader. We are long overdue for such an interaction with the president. Hindi yung ganyan 10 seconds lang na nakipagkamayan. They need to sit down. Huwag mo naman binubuking masyado. Binubuking mo masyado, sir eh. Booking na si Marcos dyan na tinatarantado lang yung mga Pilipino eh. Huwag masyado. Marcos Jr. and President Xi, they need to sit down and hammer out the issues surrounding the West Philippine Sea, surrounding tourism, economic growth and development for the two countries. Yun yung mga pinag-usapan. Hindi 10 seconds ka lang doon na congratulate. That doesn't bring economic growth and economic benefits to our country, that second interaction. If any, it only goes to show that we need the Chinese more than the Chinese needs us.